Sa panayam kay Senator Miriam Defensor Santiago sa DZBB kahapon, sinabi niya malaki ang tsansa na mapalitan ang liderato ng Senado sa pagbubukas ng bagong Kongreso sa Hulyo at kabilang po sa mga matutunog na pangalan para pumalit kay Senate President Juan Ponce Enrile ang ilang kaalyado ng Pangulo. Pero hindi raw dapat baliwalain ang puwersa na oposisyon. May report si Sandra Aguinaldo. Bago mag-eleksyon, ilang beses ding naintriga na may namumuong coup laban kay Senate President Juan Ponce Enrile para alisin siya sa pwesto. Di man nagtagumpay noon, may mga nagsasabi ngayon na sa pagbubukas ng bagong Kongreso sa Hulyo, mailuluklok ang bagong Senate President, lalo na't nanalo ang siyam na kandidato ng administrasyon sa pagkasenador. Kahit apat lang ang kapartido ng Pangulo sa Senado, kaalyado naman ng Liberal Party, ang Nationalista Party, Nationalist People's Coalition at LDP, dagdag pa ang mga independent senators. Sobra-sobra na umano ang bilang sa kinakailangan 13 boto. Kung tumakbo kang kandidato sa ilalim ng administration coalition, delikadesa, nagdidikta na kung ano yung pinipili ng administrasyon or at least the majority of the members of the coalition na maging Senate President, makikisama ka. Ayon kay Senador Miriam Defensor Santiago, lumulutang ang pangalan ng dalawang malapit sa Pangulo bilang contender sa pagka-Senate President, sina Senador Franklin Drilon at Senador Sergio Osmeña. Pero sinabi ni Osmeña sa GMA News na hindi siya interesado maging Senate President. Sagot naman ni Drilon, certainly I will wait for the will of my colleagues. Yan po ay regalo ng 13 kasamahan ko sa Senado at hindi po natin malaman hanggang pagbukas ng sesyon kung sino ang kanilang mapupusuan. ayon din kay Santiago, pwede ring maging interesado sa pagka-Senate President ang Nationalista Party na binubuo ng 5 senador, ang magkapatid na Cayetano, Cynthia Villar, Antonio Trillanes at Bongbong Marcos. Baka si Alan Cayetano, habulin niya yon. Yun ang mga pangalan ngayon na lumulutang. The NPs were allies during the election. I have not seen any reason why they should split from the administration at this point. Pag-uusapan ng Nationalista Party yan, but I believe hindi magkakaroon ng problema dyan. Ayon kay Drilon, sa ngayon ay wala pa umanong nagaganap na pag-uusap sa kanilang kampo. May laya din daw magdesisyon ang mga batang senador na nanalo sa ilalim ng Team Pinoy kung sino ang pipiliing Senate President. Si Drilon ang tumayong campaign manager ng Team Pinoy. Pero kung ang oposisyon ang tatanungin, hindi raw naman pwedeng baliwalain ang kanilang puwersa sa Senado. Mula November 2008, naging Senate President si Enrile. Senador pa rin siya sa pagbubukas ng 16th Congress sa Hulyo. Nariyan din sina Senador Jinggoy Estrada, Gringo Nasan, Tito Soto at mga bagong senador na sina JV Ejercito at Nancy Binay. I believe Senator Bong Revilla, ang hinala ko rin baka si Senator Bongbong. Pagka bumoto yung 8 solid, malaking block yun. We are forced to reckon with. Sandra Aguinaldo, GMA News.